Naka-lockdown po ngayon ang iba't ibang lugar sa Mindanao kasunod naman ang deklarasyon doon ng batas militar. Si Davao City Mayor Sara Duterte nanawagang huwag na munang bumiyahe roon kung hindi rin naman daw importante ang sasadyain. Ang mainit na balita hatid ni Bernadette Reyes. Mula sa mga truck hanggang sa mga motorsiklo, isa-isang pinapara ng mga otoridad ang mga sasakyang dumaraan sa mga highway sa Davao City para inspeksyonin. Yan ay matapos ipag-utos ni Mayor Inday Sara Duterte na i-lockdown ang buong lungsod. Kasunod ito ng deklarasyon ng kanyang amang si Pangulong Duterte na isailalim sa batas militar ang buong Mindanao, bunsod ng kaguluhan sa Marawi City. Ayon kay Mayor Duterte, gusto nilang masigurong hindi makakalusot sa lungsod ang mga terorista, lalo na ang Maute Group. This is the hometown of our president. So medyo aggressive gyud ang ato ang police and military with regard to their pag-implement sa ilang security measures. Agad na nagpatawag ng command conference si Mayor Duterte kasama ang pulisya at Task Force Davao para pag-usapan ang ipapatupad ng security measures sa lungsod. Asahan na raw ng mga tao ang mas mahigpit na checkpoint at mas maigting na police at army visibility roon. Pakiusap niya sa publiko magdoble ingat at kung hindi naman importante, iwasan at huwag na munang pumunta sa lungsod o maging sa iba pang lugar sa Mindanao. If you do not have any important things to do outside of your residences, you just stay home. Ingana lang and use prudence in planning your activities. Pagtitiyak ni Mayor Duterte, hindi lalabag sa karapatang pantao ang mga otoridad. Mas pinaigting na seguridad din ay pinatutupad sa iba pang lugar sa Mindanao, gaya sa Cagayan de Oro City. Nagkalat sa mga kalsada ang mga pulis at militar. Naglagay na ng mga checkpoints sa lahat ng entry at exit points sa iba pang lugar sa Northern Mindanao, gaya ng Iligan City at Bukidnon. Naka-full alert na rin ang mga otoridad sa Zamboanga City. Bukod sa mga checkpoint, nagsasagawa na rin ng foot patrol ang mga otoridad sa mga barangay, coastal areas, pati sa mga isla. Binabantayan na rin ng mga ospital, paliparan, pantalan, terminal ng bus at iba pang tanggapan ng gobyerno. Panawagan nila sa publiko, manatiling nakalerto at agad makipag-ugnayan sa mga otoridad kung may mga kahina-hinalang taong namataan sa kanilang lugar. Sa gitna ng lahat ng nangyayari, nanawagan si Vice President Leni Robredo ng dasal para sa kaligtasan ng mga otoridad at mga residenteng naiipit sa gulo. Patuloy raw ang pagsusubaybay ni Robredo sa mga nangyayari sa Marawi. Mas mabuti maging supportive tayo at this point kung ano yung gagawin ng pamahalaan. Kasi ito po yung kinakailangan kasi ang kalaban naman natin dito hindi tayo, pero ang kalaban po natin dito terorista. Inutusan na rin daw ni Robredo ang kanyang opisina na maghanda ng relief operations para sa mga naapektuhan. Ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines nanawagan sa gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ni Father Chito Suganob at iba pang dinukot ng umano'y Maute Group. Nananawagan din sila sa Maute na kilalanin ng turo ng Diyos tungkol sa awa at kabutihan. Nakiisa naman ang iba pang mambabata sa pagkondena sa kaguluhan sa Marawi at panawagan ng dasal para sa lahat ng naiipit sa bakbakan. Bernadette Reyes, GMA News.